Kamakailan ay naging trending sa social media si Quentin Milora Brown o mas kilala sa tawag na QMB. Dahil ito sa pagiging eligible niya na maglaro para sa Gilas Pilipinas bilang isang local player. Panigurado ay isa siya sa magiging future ng ating national basketball team. Pero gaano nga ba kagaling itong si QMB? Si Quentin QMB Milora Brown ay ipinanganak noong August 9, 2000 sa Washington, D.C. pero siya ay lumaki sa Virginia. Siya ay isang Filipino-American. Ang kanyang mga magulang ay sina Brian Brown at si Rosette Milora. Ang kanyang maternal grandparents ay mga immigrant mula sa Pilipinas. Ang unang sport na kinahiligan ni QMB ay fencing, kung saan ang kanyang ama ay isang fencer at team captain para sa College of William and Mary. Ayon sa kanyang father's law office biography, ang kanyang ama ay most valuable fencer at Virginia State champion sa épée and foil. Noong siya ay nasa middle school, siya ay madalas na naglalaro ng basketball at dito ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball kesa sa fencing. Naglaro siya sa Filipino-American Youth Basketball Association na nag-aalok ng youth basketball programming malapit sa Washington, D.C. Si Milora Brown ay unang nag-aral sa Bishop O'Connell High School. Pagkatapos ay lumipat siya sa South County High School sa kanyang senior year, kung saan natuto siya sa ilalim ni Mike Robinson. Sa ilalim ng coaching ni Robinson, pinangunahan niya ang South County sa una nitong state title. Tinanghal din siya bilang District Regional Player at State Player of the Year, kung saan ay nag-average siya ng 16 points, 12 rebounds, 5 blocks at 4 assists. Ang siya ay nag-college, una siyang naglaro para sa Rice Owls. Sa kanyang freshman season, nakapaglaro siya ng lahat ng 32 games, kung saan ay nag-average siya ng 7.2 points, 5.9 rebounds at 1.2 blocked shots per game. Nakagawa rin si QMB ng freshman record with a field goal percentage na may 59.8%. Ang kanyang team ay nagtapos na may record na 13 wins at 19 losses. Noong April 18, 2019, nagpa siya si Milora Brown na lumipat ng paaralan. Matapos lamang ang 3 buwan, noong July 16, 2019, inihayag niya na siya ay sumali sa Vanderbilt Commodores. Sa kanyang first full season sa team, si Milora Brown ay nag-average ng halos 70% from the field. Gayunpaman, nagkaroon siya ng COVID-19 sa seasong iyon na nakaapekto sa kanyang paglalaro. Sa kanyang senior season, nagkaroon siya ng mas malaking role bilang sentro, habang si Liam Robbins ay nagpapagaling pa mula sa isang foot injury. Pinangunahan niya ang kanyang team sa blocks at pangalawa siya sa kanyang team sa rebounds. Isa sa mga highlights niya ay noong nilimitahan niya si Oscar Chiebue sa 11 points at 17 rebounds at nagkapag-drew ng 2 flagrant fouls sa isang pagkatalo sa Kentucky. Sa season na iyon, nakapasok ang Vanderbilt sa quarterfinals ng 2022 National Invitational Tournament. Bilang isang 5th-year senior, nag-average siya ng 3.5 points at patuloy na nakakuha ng mas maraming minuto habang patuloy na nagpapagaling si Robbins sa buong season. Gayunpaman, bumaba ang porsyento ng kanyang field goal sa 48.5%. Si Milora Brown ay balak na bumalik para sa isa pang season. Gayunpaman, nagpa siyang pumasok sa transfer portal bilang isang graduate student. Pagkatapos ay nag-commit siya sa The Citadel Bulldogs, kung saan ang coach ng The Citadel ay si head coach Ed Conroy, na dating assistant coach ng Vanderbilt. Sa kanyang final season sa NCAA, nag-average siya ng 11.2 points at 9.4 rebounds na may shooting na 59.4% from the field. Na-broke rin niya ang mga school records para sa rebounds at the double-doubles at napasama rin siya sa SoCon All-Defensive Team.
Noong July 1, 2024, inihayag ni Milora Brown na pupunta siya ng Pilipinas upang mag-commit sa UP Fighting Maroons ng UAAP. Siya ay eligible na maglaro sa Season 87 college season bilang master student. Ang kanyang lolo ay nag-aaral din dati sa UP, kung saan ay kumuha ito ng kanyang medical degree noong 1963. Sa kanyang debut sa UP, siya ay nakagawa ng 7 points, 17 rebounds at 2 blocks sa isang panalo laban sa Ateneo. Sa pagtatapos ng elimination round, hindi siya nakapaglaro ng isang game dahil kailangan niyang bumalik sa US at makadalo sa libing ng kanyang lolo. Tinapos ng UP ang elimination rounds na may record na 11-3 at pangalawa sa standing. Sa Final Four, nagkaroon siya ng 9 points, 19 rebounds, 3 assists at 4 blocks. Laban sa UST ng ang UP ay nakagawa ng ika-4 na sunod na finals appearance. Bago ang UAAP finals, nag-average siya ng 8.6 points at 10.1 rebounds. Sa Game 1 ng UAAP finals laban sa DLSU, pinangunahan ni Milora Brown ang UP sa kanyang career high na 17 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 steals. Pagkatapos ay nag-contribute siya ng 11 points at 8 rebounds sa Game 2, ngunit sila ay tinalo ng DLSU para itabla ang serye. Sa Game 3, pinangunahan niya ang kanyang team sa kanyang 14 points, 10 rebounds, 1 steal at 1 block. Ginawa rin niya ang game-sealing free throws sa nalalabing 11.3 seconds para ibigay sa UP ang pangalawang titulo sa UAAP sa 4 na season. 7 months matapos siyang manalo ng titulo sa UP, si Milora Brown ay pumirma sa Macau Black Bears. Siya ay may plano na maglaro para sa Philippine National Team, kung saan ay sinubukan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na i-verify ang kanyang pagiging eligible na maglaro bilang local sa ilalim ng FIBA eligibility rules na makakuha ng passport bago ang edad na 16. Gayunpaman, isang desisyon ng FIBA ang sinasabing classified siya bilang isang naturalized player. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, sila ay umapela at nito lang, August 15, 2025, ang desisyon ay binaligtad na nag-reclassify sa kanya mula sa pagiging naturalized player patungo sa pagiging isang local player. Alam niyo ba? Si Milora Brown ay mayroong mechanical engineering degree mula sa Vanderbilt at isang graduate certificate in leadership mula sa The Citadel. Sa kanyang unang taon, ginawa niya ang Conference USA Commissioner's Honor Roll. Sa kanyang junior year, ginawa niya ang SEC Academic Honor Roll.